Isang magandang araw ulit sa ating lahat at tayo nasa COVID break at itong segment na ito ay introduction at iniimbitahan ko kayo dahil sa maiksing oras na ito, ibibigay ko lang po yung prelude, kung ano idea para po malaman niyo kung ano i-discuss natin sa Friday. So advance na rin pong invitation sa inyo sa Friday morning, alas 11 ng umaga. Share it with your friends at sa mga simbahan po natin, mga kaibigan, sa mga cells at sa buong Doulos family. At gusto kong i-share sa inyo ngayon yung, of course, focus po natin lagi dito ay leadership. Yun po ang pinaka-importante po na motive and goal. Yun po ang dahilan ko ba tayo nagpapagod, ba tayo nag-evangelize, ba tayo nagko-consolidate ng tao, ba tayo nagsa-cell group, bakit po tayo may prayer life sa church. Ang pinakadulo po nito, ang atin pong intention ay makapag-produce ng leaders. At uulitin ko, hindi ho basta leaders, strong leaders, effective leaders. Kasi minsan pag kulang po yung salita, malaki po ang epekto pag kulang ng salita. Napansin niyo po ba yun? Halimbawa, pag sinabi mong cell group, pag dinagdagan mo ng isang salita yun, nag-iiba na meaning. Sa halip na cell group, ang sinasabi natin dyan, penetrating cells. So, mag-iiba na po ang meaning nun. Hindi lang ho tayo gumagawa ng cell group sa G12 movement, kundi yung cell group natin nagpe-penetrate ng ano po, ng mga pamilya, ng mga sambahayan, ng mga eskwelahan, ng marketplaces. Yung discipleship, hindi lang ho basta discipleship ang tinatawag natin dyan. Ang tawag natin dyan, intentional discipleship. The same way, ganun din po. Hindi po leadership lang po ang target natin sa simbahan. Naniniwala po ako, biblically speaking, na ang Panginoong Hesus nang siya po ay nag-disciple ng mga pangkaraniwang tao, intentional po ang kanyang pagdi-disciple. Inalagaan niya po yun, binago niya ang takbo ng isip, hindi ho para lang mag-produce ng leaders. Malinaw na ang pinroduce po ni Jesus ay strong leaders. Kaya mahalaga pong binibigyan natin ng emphasis yon. At sa leadership, pag nagpo-produce pa tayo ng leaders, meron pong iba-ibang style ng mga leaders. Siyempre gusto natin strong leaders na very effective po. At ngayong hapon, ngayong araw na ito, ay gusto ko po na mag-share about leadership that produces maximum effect. Okay? Leadership. Kasi pag leader tapos hindi mo naman iniintindi yung ano ba yung effect mo, baka average. Kaya nga tayo nagpo-produce ng strong leadership para sa maximum effect. Hindi ba pag ikaw nag-iimbento ng gamot, hindi basta lang gumaling, kundi maximum ang effect ng gamot. Kunyari sa military, no? Hindi po nagpo-produce ng mga weapons ang mga bansa, kundi yung weapon that will produce maximum effect. Sa simbahan, kaya po papatay-patay ang maraming simbahan at maraming leader. Kasi nga po, hindi po binibigyan ng emphasis yung mga words, but words that would suggest, okay, na maximum ang mangyayari. Yung example nga po, ay yung pong intentional discipleship, penetrating cells, strong leadership. Yan po yung mga gusto nating maintindihan. So, gusto ko lang i-share sa inyo sa natitirang ilang minuto, ano ba yung mga leadership style? May style po kasi ng leadership eh. Pero hindi ho lahat ng style ay nagki-create, nagre-result ng maximum effect. Maganda po na kung ikaw ay pastor, ikaw ay primary 12, ikaw ay cell leader, dapat nakikita mo sa sarili mo at saka sa mga taong napoproduce mo na meron siyang certain style that produces maximum effect. Okay? Style. Kaya ano-ano po yon? Number one, gusto kong banggitin yung ano ba ang pinaka magandang style ng leadership. Yung pong may spiritual consciousness. Kasi baka mamaya ang mga cell leader lang siya, cell leader lang siya, pero hindi po siya aware doon sa spiritual consciousness. Halimbawa, bigyan ko kayo example, kung kayo po ay nakapanood
by chance ng King Arthur, yung pelikula ni King Arthur. Iba ba yung nung panahon po nila, kapag ikaw ay magaling na sundalo, yung hari, ipapatong sa iyo yung espada sa balikat mo. Ang tawag doon, knighting. Ginagawa kang knight. Kaya nga may pelikulang Knights of the Round Table. Yung tao na pinatungan po ng espada ng hari, meron siyang consciousness. Andun na yun kapag pinatong. Kasi nga ang tawag doon, inordain, kumbaga eh. Ang tawag natin sa simbahan dyan, ino-ordain. Sa kanilang lugar, sa kanilang panahon, ng panahon nila King Arthur, ang tawag dyan, you are being knighted. Nagiging isang knight. Yung behavior po at yung words ng isang Christian, alam mo yon, you are conscious about the spiritual consequences. Style po kasi yan. Kasi may mga leader kasi, cell leader, daldal lang ng daldal. Salita lang sila ng salita. Wala silang consciousness na kapag ako nagsalita, ako ay tinawag ng Diyos. Itong mga kinakausap ko ay mapapalapit sa Diyos. Yun ang number one talaga yan. Hindi pwedeng hindi ganun ang style ng leadership mo. Wala kang spiritual consciousness. Wala lang. Yun ang ibig sabihin nun. Wala lang. Nagsalita ka lang. Naghiwalay lang kayo na walang nangyari. Number two, enthusiasm. Ang isang strong leader, ang isang magaling na leader, hindi ka lang conscious spiritually, kundi enthusiastic ka. Ito pong mga sinasabi ko sa inyo, ano po ito halos practical po ito. Kaya lang, hindi nga po ito pinamumuhay ng maraming mga tao sa simbahan. Naglilingkod pero walang kasigla-sigla. Kasi ang enthusiasm, hindi kayo nagdi-deliver ng message na parang walang kabuhay-buhay. Parang wala kang ibig sabihin. Basta parang gusto mo na lang matapos yung cell group, matapos yung meeting mo. Hindi nararamdaman ng kausap mo na ikaw ay enthusiastic. So ito po, style po ito. May maximum effect po ito, kapatid. Kung gusto mong magpalago talaga ng gawain, kailangan meron kang style na enthusiastic ka. Hindi maboboard sa iyo yung kausap mo. Excited lagi sila na makausap ka. Ano kaya, tanungin kita, pag alam ba ng tao mo na meron kayong time ng meeting, na-excite ba siya? Baka boring ka nga. Ang kabaliktaran kasi ng enthusiastic, boring. Number 3, meron pong joyful attitude. Joyful. Ang napansin ko po sa mga joyful na tao, na marunong silang magbato ng humor, no? Kasi ang tao po, daming mga problema na, di ba? Kasi kapag wala kang enjoyment sa ginagawa, wala kang joyful attitude, nagiging grudge, yung nagiging mabigat yung ginagawa ninyo. Halimbawa, empleyado ka, hindi ka masaya sa ginagawa mo, naku, bigat ng trabaho. Pero tingnan nyo, pag ang opisina, merong isang tao doon na may tinatawag nga tayo na life of the party, di ba? Nahahawa sa iyo yung mga tao. Halimbawa, cell group, ang lungkot-lungkot. Yung cell leader, grabe, parang pasan niya ang daigdig. Tataka ka, ba't hindi lumalago ang cell? Hindi naman kasi spiritual lang lagi lahat. Attitude nga kasi ito Tsaka style. Pinag-aaralan natin ito, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mo ito pag-aralan, hindi mo ito pwedeng hindi apply. Hindi nakukuha lang na ikaw ay prayerful. Prayerful ka nga, ang mukha mo naman, grabe. Laging lukot. Pagdating mo sa isang gawain, grabe, dumidilim ang paligid. Bakit? Kasi nasa attitude yun. Kaya, ang isang dahilan ba't di lumalago ang mga cell group? Kasi yung cell leader, hindi siya masaya. Tapos, wala siyang sense of humor. Masyado siyang seryoso. No? Walang tumatawa doon sa grupo niya. Maling signal yung binibigay mo kasi, it's fun going with a person that is joyful. No? Lalo na, mabigat na nga ang ministry. Tapos, yung pakiramdam ng tao, mabigat pa. Tapos, malulungkutin pa yung leader. Ay, naku, wala ho mangyayari. Kaya nga, style po yung pagiging joyful. Kaya tandaan ninyo, no? Didikit sa iyo ang mga tao pag masayahin ka. Number 4, yung tinatawag na spiritual optimism. Spiritual optimism. Ang example na pwede kong ibigay dito, yung bang, nakakita kayo, matagal na hindi umulan. Matagal na hindi umulan. Mga 4 months, walang ulan. Pag bagsak ng ulan, grabe, yung lupa para nagsasaya, di ba? Yung spiritual optimism,
parang ganun din to. Na pag yung leader ay hindi lang siya optimistic naturally, kundi meron siya spiritual optimism, may hope, nagkakaroon ng pag-asa yung mga tao. Nagdo-draw yung mga tao sa sinasabi mo. Kasi pag nagsasalita yung leader, very optimistic siya na hindi yung natural na optimism, kundi yung spiritual optimism. Yung pag-asa bumabalong. Ay, pag ganun ang leader, yung mga tao, sasama talaga dyan. Makikiisa yan sa kanyang goal setting. Hindi pwedeng salita lang ng salita na walang sense ang sinasabi. Dapat nararamdaman ng mga tao na ikaw ay very optimistic in a spiritual way. Number 5, yung tinatawag na high energy level. High energy level. Hindi ramdam na pagod ka. Biro mo, magtuturo ka ng cell group. Yung iba sa inyo, mga empleyado, di ba? Nagtrabaho ka ng 8 hours sa opisina. Hindi pwedeng spent ka na pagdating mo sa cell. Kaya dapat marunong kang mag-ready, mag-prepare sa sarili mo kung gusto mong maging effective, ha? Kung talagang plano mo na maging effective. Kasi baka mamaya, sinasabi mo, matitigas ang ulo ng mga member mo sa cell, hindi sumusunod. Hindi kasi nga, hindi sila interesado sa iyo kasi mukhang pagod ka na eh. Parang pinagtsatsagaan mo na lang sila. Yung energy level mo, bagsak na bagsak. Halimbawa, ang energy level ng tao is 1 to 10, pinakamataas yung 10. Pag humaharap ka sa cell o mentoring ng grupo mo, nasaan ang level mo? Baka nasa 2, nasa 3. Maghahawa ka talaga dyan. Tatama rin talaga. Kasi magseset ka ng atmosphere eh. Ano kaya kung yung leader, pagdating mo doon sa grupo mo, grabe, ramdam na ramdam. Wow, taas ng energy. Kaya kita nyo yung Itbulaga, di ba? Itbulaga, 35 years. Bakit hanggang ngayon tinatangkilik pa ng tao? Yung level talaga nila eh. Yung energy level, hindi pa baba, pataas pa nga ng pataas eh. Pero mo yun, makikita nyo nga yung mga taga-sanlibutan eh. Kaya nga, sabi ni Jesus, bakit yung mga taga-sanlibutan mas effective kaysa sa inyo? Kasi marunong nga silang magbago-bago, di ba? Nakakapag-reinvent sila ng mga bagong level ng kanilang ginagawa. Number 6, kailangan ang strong leader to the maximum effect, merong self-discipline. Self-discipline. Yung kasing hindi lang po motivation ang mahalaga, kundi self-discipline. Magaling kang ang motivator, pero hindi ka naman disiplinado. Masayahin ka nga, wala ka naman disiplina. Walang productivity. Kasi ang productivity, pagsasama-samahin mo yung mga, diba, yung mga ingredients dyan eh. O sige, meron kang masayahin ka, may sense of humor ka, bagsak ka naman sa self-discipline. So walang product talaga dyan. Kasi malaki ang kinalaman ng self-discipline sa productivity. Siyempre, pag may self-discipline ka, walang problema ang energy level mo dyan. Kasi disiplinado ka nga. Sa number 7, ito mahalaga po ito, very, very practical po ito yung positive appearance. Positive appearance. Ikaw, kung sakali, meron kang produkto na kinoconsider, may bibiling ka, di ba? May bibiling kang laptop. Ano tinitingnan mo? Siyempre, yung iba, hindi naman po tayo lahat techie, na hindi natin alam dyan yung mga specs, di ba? Hindi ka naman mahusay dyan. Ang unang mo titingnan dyan, yung panglabas, yung packaging. Hindi yung laman. Ang unang tinitingnan ng mga tao, yung labas. Biro mo, ikaw, cell leader ka, shabby kang mag-BS. May cell leader pa ba sa dulos na naka-shorts kapag nagsa-cell group, naka-chinelas, tapos ang siyam na kuko mo, patay? Palagay nyo, lalago yung ministry mo kapag wala kang positive appearance. Hindi po ano yun hindi ko sinasabing yung magandang sapatos, yung magandang damit, ay magdadala ng kaluluwa sa langit. No? Hindi po laging ganon. Ang sinasabi ko lang po, kapag yung packaging ay pangit, malamang ang tao, hindi na po siya mag-aaksaya ng panahon na alamin ko ano yung nasa loob. Are you following? Ulitin ko po, Ang mga tao hindi na mag-aaksaya na alamin pa, ano ba laman itong kahon na to? Yung balutan pa lang, ang sama na ng itsura.
Ngayon, ikaw, cell leader ka, primary 12 ka, pastor ako, yung positive appearance, mga kapatid, yung panglabas pa lang, yung paano ko dalhin, paano ako magdamit. Diba? Tumitingin po kasi ang mga tao dyan. Kasi ang puso mo, hindi nakikita ng tao. Ang nakikita ng tao, yung paano mo dalhin yung sarili mo. Diba? Baka mamaya pupunta kayo ng cell group, hindi ka nagsusuklay. Diba? Hindi ka nagsisipilyo. Diba? Halatang hindi ka malang naligo. Halata kasi yun eh. Kasama po yun sa maximum effect. Kaya nga tamo, pag kayo mag-a-apply sa trabaho, susuot ka ng pinakamagandang damit mo. Maliligo ka, you want to look fresh. Kasi nga, interview mo sa Human Resource Department, alam nga namang yung packaging mo, hindi mo iayos. Bakit sa church, hindi natin pinagbubuti? Tapos nagtataka tayo, ba't ang mga cell hindi lumalago? Ba't ang mga tao hindi attracted sa iyo? Sa hotel, tingnan mo, pag papasok ka sa hotel, sino sasalubong sa iyo? Receptionist. Nakakita ka ba ng receptionist na hindi maganda ang bihis? Hindi naka-makeup? Kasi yun ang mga frontliners eh. Magde-decide ka, maaalala mo, hindi yung kwarto, maaalala mo yung unang taong sumalubong sa'yo. Sa mga hotel, sa mga restaurant, ganun po yun. So, number 8, yung po tinatawag na tactfulness. May natinig mo na ba yung salitang taklesa yung taong yan? Yung tactfulness po is a trait that is very, very important sa mga leader na pinoproduce natin. Pag sinabing tactless, daldal ka ng daldal, wala namang pinupuntahan yung sinasabi mo. Alam niyo, kahit minsan yung totoo na nga sinasabi mo, bakit walang naniniwala? Kasi kung paano mo sabihin yung katotohanan? Ulitin ko po, totoo sinasabi mo, pero bakit walang maniwala? Kasi how you say the things that you're saying. Ang ibig sabihin ng tactfulness, mga kapatid, ay yung meron kang sinasabing totoo, na-accomplish yung practical purpose. Na-accomplish yan. Yun ang tactful. Right? May bullseye, binubullseye mo na hindi ka nagsasayang ng salita. Meron kasing mga tao na sa dami ng sinabi, wala ka naintindihan. Meron ka bang nakitang gano'n? Yung gusto lang niya magsalita, daldal, pero sa 100 salita niya, mga 80, mahigit 80, hindi mo mag-gets ang meaning. Yung po ibig sabihin ng taklesa, na hindi mo naman kailangan sabihin, sinasabi mo pa rin, just for the sake of talking. Hindi ho effective ang ganong mga leader. Mas maganda, konti lang sinasabi mo, pero bullseye po yan. Yun ang ibig sabihin ng tactfulness. Okay? Kaya, yung positive quality ng isang leader, makakalimutan ng tao yan. Napansin mo, mabait ka, di ba? Maayos ka naman sa panglabas, pero buburahin lahat yan kapag taklesa. Kasi nga nag-uusap na kayo, right? So lahat ng positive quality mo, makakalimutan ng tao yan kapag yung dumaldal ka ng walang kasaysay-saysay ang sinasabi mo. Number 9, flexibility. Kung di po ako nagkakamali, noong Sabado, binanggit po ito ni Bishop Oriel. Kapag leadership po ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng alisin sa attitude ng magaling na leader ang flexibility. Pag sinabing flexibility, willing kang mag-experiment. No? Kahit hindi ka sanay, nakikinig ka sa suggestion, hindi ikaw lang ang pinakamagaling, or kung may ugali ka, tulad may kausap akong isang leader, sabi niya, ano ba gagawin ko, Pastor? By nature, nung pinanganak ako, ugali ko, ako ay introvert. Hindi mo masama yun, kasi personality mo naman yun. Wala namang pakialam ang Diyos kung introvert ka. May pakialam ang Diyos kung ikaw ay flexible o hindi flexible. Kasi pwede ka namang introvert, wala namang masama doon. Ano ba yung introvert? Hindi ganong masalita. Very private person. Bihirang magsalita. Wala namang problema doon. Kaya lang, ang flexible na leader, bagamat ako by nature ay introvert, pero pagdating sa labas, pagdating sa kumpanya ko, pagdating sa mga tao, flexible ako. Para sa kanila yon, hindi para sa akin yon. Marunong akong mag-adjust. Flexibility. Di ba? Tinuro ni Bishop Oriel, binanggit ni Bishop Oriel yan last Saturday. Kaya hindi ka pwedeng maging magaling na leader, effective. Hindi mo mamamaximize ang leadership ability mo kapag matigas ka, hindi ka flexible. Kasi ang katwiran mo, ganito talaga ako.
Hindi pwedeng ang tao mag-a-adjust sa isang leader. Yung leader ang marunong mag-adjust. Number 10 hanggang number 12 po tayo. Kasi G12 tayo eh. Okay. Number 10, yung conviction without dominance. Conviction without dominance. Ibig sabihin, matindi ang iyong paniniwala at paninindigan. Pero hindi mo kinokontrol ang mga tao. Okay, para lang mapasunod mo sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ang tawag po dyan, yung magagaling na leader, kasi may mga leader na sobra ang paninindigan, yung bang ibubuldoser na nila yung lahat ng tao. Sasagasaan nila yung mga tao na kahit makasakit ka na dahil ito ang tama, ito ang paninindigan, ito dapat natin gawin, bahala kayo dyan, di ba? Masaktan ka kung masaktan. Ang tawag doon, conviction na dinodomina mo ang mga tao. Remember, we are taking care of people. We are discipling people. Hindi pare-pareho ang level ng mga dinaalagaan natin. So yung conviction is good. But if you dominate people with your belief, that's not good. You will never become a very effective leader. Number 11, yung indiscriminate affirmation. Indiscriminate affirmation. Ibig sabihin, hindi ka nagsasawa na mag-affirm ng tao. Yung lagi mong pinapakita na na-appreciate mo yung mga tao. Hindi yung puro negative nakikita natin. Indiscriminate. Yung walang tigil. Yung pag nagsalita ka, di ba mas maganda yung, ano ba ang pipiliin mo sa leader mo? Yung pag nagsalita, laging pangit ang nakikita. O pag nagsalita siya, maganda lagi ang nakikita niya. Indiscriminate ang tawag doon. Kung sakali man, kung kaya kong gawin, pag-aralan, na sa maghapon, kung magsasalita ako ng mga 10,000 words, hindi ba mas magandang yung mga 6,000 words ay affirmation? Ang tawag doon, indiscriminate. Kaya meron ka tayong kasabihan na nadidinig, kung wala kang mabuting sasabihin, huwag ka na magsalita. Diba? Meron ganun eh. No? If you don't have anything good to say, then shut your mouth. Pero ngayon, kung mabuti naman ang sasabihin mo, huwag ka tumigil sa pagsasalita. Ang tawag doon, indiscriminate. Wala kang pinipili. Mahilig kang mag-affirm. Mahilig kang mag-encourage. Yun po ibig sabihin doon. Pag lumabas sa bibig mo, yung binabati mo siya, may maganda ka nakikita, di ba? Kino-congratulate mo yung tao. Kayang pag-aralan, di ba? Yun po ibig sabihin noon. And lastly, yung tinatawag na non-judgmental attitude. Non-judgmental attitude. Siyempre, kabaliktaran nun, judgmental, mapanghusga. Yung pong effective leaders, kasi para, ang nakita ko po, kung gusto mo maging non-judgmental, practicein mo na mapuno ka ng biyaya, full of grace. Kasi ang kabaliktaran po ng judgment, grace di po ba? Di ba ang sabi natin sa Bible, ang Diyos po ay matagal magalit, pero punong-puno siya ng habag, ng biyaya, grace. Ang kabaliktaran, pag kulang ka sa biyaya, napanghusga ka, judgmental ka. Kaya mangyayari dito, nagdudwell ka sa negative thoughts about other people. And it won't help your people. Hindi makatutulong ito. Katulad ngayon, COVID-19. Diba? Tingnan yung mga tao, ang bilis nila mag-judge sa halip na, hindi na nga nakakatulong, pero ang mga sinasabi pa nila ay mga critical, judgment, kaya lalong bumibigat ang problema, di ba? Di ba sa church, sa primary, sa mga cell group, ano kaya kung ang cell leader ay punong-puno ng biyaya sa kanyang mga tao? Remember yung mga tao ninyo, hindi malalagong Christian yan, yung primary 12 na nga, minsan dami pang problema sa ugali. How much more yung mga taong nasa level pa lang ng cell group? Hindi pa nga dumadaan yan sa life class, hindi pa dumadaan sa encounter yan. Ano hahanapin mo dyan? Diba? Kaya nga, kailangan po na maintindihan natin ito, 12 ito. This coming Friday, isa-isahin po natin yan kasi mas mahaba-haba oras natin. Maganda pong pag-usapan ito kasi sa panahong ito, gusto po nating mag-develop hindi lang po ng leader, kundi strong leaders. At hindi lang strong leaders, kundi meron po silang katangian na sa paglilingkod mo, sa pag-aalaga mo ng tao, may maximum effect. Alright? Ayaw mo nung minimum effect. Kasi mapapagod ka lang dyan. Anyway, nagpapagod ka rin lang naman, tama? Hindi ba? Nagpa-follow up ka,
nag-live streaming ka, nagme-mentoring ka, hindi ba napapagod kayo? Ano gusto mo? Minimum effect o maximum effect? Ito pong 12 ito na binanggit ko ngayon, ito po'y mapapakinabangan ninyo. Kasi ito po ay napakinabangan ko. Okay? Kaya see you this coming Friday. At huwag kayong bibitaw sa mga training. Huwag kayong bibitaw sa prayer. Mag-acquire tayo ng patuloy ng knowledge, understanding, and wisdom. Until then, mga kapatid, God bless you and take care of yourselves and your family. Take care of your people. See you. See you later.